Noong panahon ng mga Espanyol, malaki ang naging pagbabago sa papel ng kababaihang Pilipino. Bago dumating ang mga dayuhan, ang mga babae ay may mataas na katayuan sa lipunan. Sila ay maaaring maging babaylan o pinunong espiritual, mamuno sa barangay, at pantay sa kalalakihan sa pagmamana ng ari-arian. Subalit ang dumating ang mga Espanyol, bumaba ang antas ng kababaihan sa lipunan at nagbago ang kanilang ginagampanan sa tahanan at pamilya. Ang pangunahing tungkulin ng kababaihan ay ang maging mabuting asawa at ina. Sila nag-aalaga sa mga anak, nag-aasikaso ng tahanan, at gumaganap bilang katuwang ng asawa sa pang-araw-araw na buhay. Itinuturo ng simbahan na ang babae ay dapat masunurin, mahinhin, at religyosa. Sa simbahan at pananampalataya, may impluwensya ang simbahan sa paghubog ng pagkakakilanlan ng mga babae. Sila ay hinihikayat na maging deboto, dumalo sa misa, at sumapi sa mga samahang panrelihiyon tulad ng kofrodya o asosasyong pansimbahan. Ang mga madre at ilang babaeng edukado ay pumasok sa kumbento upang ialay ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Sa edukasyon, hindi lahat ng kababaihan ay nabigyan ng pagkakataon sa edukasyon. Sa simula, ang edukasyon ay nakalaan lamang sa mga lalaki. Ngunit sa kalaunan, binigyan din ng pagkakataon ang ilang babae, lalo na ang mga galing sa mayayamang pamilya, na makapag-aral sa mga paaralang itinayo ng simbahan. Tinuruan sila ng pagbabasa, pagsusulat, pananampalataya, at gawaing bahay tulad ng pananahi at pagbuborda. Paghihigpit sa karapatan. Isa sa pinakamahalagang epekto ng kolonisasyon ay ang pagbawas ng karapatan ng kababaihan. Hindi na sila maaaring mamuno sa pamahalaan o maging babaylan dahil pinalitan ng mga pari ang kanilang espiritual na tungkulin. Higit na pinagtibay ang patriarchal na sistema kung saan ang lalaki ang may higit na kapangyarihan kaysa sa babae. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalilimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you!